Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating programang Kamalayan. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo. Patuloy po ninyong makakasama sa ating pag-aaral. Nagpapasalamat po tayo sa isang linggo na ibinigay ng Panginoon upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Nais po nating batiin si Angela Varela. Meron po siyang talata na ibinahagi sa atin. Ito po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito po ay isang napakagandang talata na nagpapakita ng pagbabago na dapat maganap sa isang mananampalataya. Ang sabi po ng talata, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya'y binago na. Salamat po sa talatang iyon. Salamat sa isang napakagandang talata na ibinahagi sa atin. Nais din po nating batiin ang mga listeners natin mula sa Jesus is Lord Church of Agnaya, Plaridel, Bulacan. At binabati rin po natin si Evelyn Estuita, gayon din po si Carissa Cabral Libunaw. Pagbati po sa mga taga Springs of Life Christian Church, San Miguel, Bulacan, na pinangungunahan ni Pastor Tom Limas. Ang kanya pong song request ay yung awiting Dakilang Katapatan. Pakinggan po natin ito. Magbibigay tanglaw, kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunang
katuruan at kaugalian. Salamat kay Carissa Cabral Libunaw sa kanya pong song request at ang awitin pong iyon ay pinamagatang Dakilang Katapatan. Isa pong classic na kanta sa ating mga mananampalataya. Talagang isang katotohanang hindi pwedeng magbago dahil ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Tayo po ay magpapatuloy ngayon sa ating pagtatalakay. Yung pong ating inaaral ay yung tinatawag nating Doctrine of Eternal Security. Marami pong aspeto ito, isa nga po rito ay yung katiyakan ng ating kaligtasan kahit tayo po'y nabubuhay pa. Ito pong ganitong klase ng katuruan ay hindi po madaling tanggapin o kaya na may totally hindi tinatanggap ng iba pong mga relihiyon. Sa kadahilanan po na sinasabi nila walang makakatiyak ng ating pagiging ligtas hanggat hindi tayo humaharap sa Diyos. Tayo naman po bilang mananampalataya sang-ayon sa sinasabi at pinapahayag ng banal na kasulatan, may katiyakan po tayo ng buhay na walang hanggan kahit tayo po'y nandito pa sa lupa. Kaya po natin nasabi na hindi matanggap yan ng ibang mga relihiyon o kaya naman ay ng ibang nagbabasa ng Biblia sa kadahilan ng alam po natin na matapos tayong sumampalataya kay Kristo, tayo po ay imperfect pa rin. Totoo po yun sapagkat malinaw naman sa banal na kasulatan na habang tayo po'y nandito pa sa lupa, taglay pa po natin yung ating imperfections dahil nasa atin pa yung tinatawag na sinful nature. Yan po ay pinapatutuhanan ng patutuo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 na sinasabi po niya na alam niya ang kautusan, subalit nandoon pa rin po ang pagkilos ng kasalanan. Sa Galatians 5:17, pinapakita po sa atin na tayo po bilang mga mananampalataya, taglay po natin yung sinful nature, taglay din po natin yung banal na espiritu. Ang dalawang puwersa pong ito'y naglalaban sa ating buhay, kaya kung gusto nating gawin yung kalooban ng Diyos, meron pa ring tukso na sumuway. O kaya naman kung tayo po'y nagkasala, nandiyan rin ang udyok ng banal na espiritu na tayo po'y magsisi. Kaya naglalaban po yung dalawang bagay na ito. At yung pong ating sinful nature ay talagang mawawala na o tuluyan ng maaalis sa ating buhay the moment na tayo po ay bigyan na ng Panginoon ng tinatawag na glorified body. Ibig sabihin nito mga kapatid, talagang dito sa lupa, taglay pa rin natin yung sinful nature. Yun nga lang, dahil nasa atin po ang banal na espiritu, kaya po nating pagtagumpayan yung urge ng sinful nature kung tayo po'y lalakad ayon sa kalooban ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi natin, importante pong maintindihan natin ito dahil akala po ng iba, yung katiyakan ng kaligtasan ay nakabase sa ating perfection. Pero ang banal na kasulatan mismo ay nagpapakita po sa atin na hindi pa tayo perfect in the sense na nasa atin pa po yung sinful nature. Pero tayo po'y ligtas na kung tayo sumampalataya kay Kristo dahil ang kaligtasan po ay hindi nakabase sa ating perfection. Ito po ay nakabase sa perfect sacrifice at perfect love ng Diyos para sa atin. Kaya nga kailangang ibigay si Kristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at makapag-alay po siya ng katanggap-tanggap na alay para po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nais po nating unawaing muli at baliktanawan ano po ba yung mga pundasyong aral na dapat nating matutunan para lalo nating maintindihan yung eternal security. Ilan po sa mga tinalakay natin this week ay yung tungkol po sa doctrine of sin. Kaya po merong iba't ibang pananaw tungkol po sa eternal security ay sa kadahilanan pong iba-iba rin ang pagtingin sa epekto ng kasalanan. Nabanggit po natin na kaya po tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Sinabi po ito sa Galatians chapter 2 verse 21 dahil hindi naman talaga natin kayang sundin ang kautusan. Kaya nga sabi ni Pablo, baliwala na ho ang ginawa ni Kristo kung ang tao pala'y maliligtas sa pamamagitan naman ng kautusan. So kaya po ibinigay si Kristo ay bilang katunayan na hindi po natin kayang maligtas sa ating mga sariling pagsisikap. Kaya nga po, kailangan maintindihan natin nung nagkasala si Eva at Adan, totoo na ang tao'y nakakagawa pa ng mabuti, pero ang issue po dito, kaya ba nating gumawa ng sapat na kabutihan para tayo po ay maligtas? Malinaw po ang sagot sa Roma Kabanata 3, talatang 23,
na ang lahat ay nagkasala at hindi po umabot sa pamantayan o kaluwalhatian ng Diyos. So kung uunawain po natin ang sukatan ng kasalanan, talagang ang tao po ay walang kapasidad na abutin ito sa kanyang sarili. Sinabi rin po sa Romans chapter 3 verse 20 na hindi po binigay ang kautusan para maging daan sa kaligtasan, sa halip, kaya po merong kautusan sapagkat habang nauunawaan natin yung kautusan, lalo po nating nakikita na hindi natin kayang tuparin ito. Kaya nga po napaka-importante sa pamamagitan po ng mga pahayag na yan, na makita natin sa ating mga sarili wala po tayong kapasidad na magdulot ng kaligtasan sa iba at lalo't higit sa ating mga sarili. Kaya po natin sinasabi ito mga kapatid dahil yung pong ibang mga paniniwala ay nagsasabing bagamat ang tao ay nagkasala, meron pa siyang natitirang kabaitan at kapasidad na gumawa ng sapat na kabutihan para siya po ay magdulot ng kaligtasan sa kanyang sarili. Kaya po natin sinasabing problematic ang statement na iyon sa kadahilanan po na una, hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa, yung pong statement na yon ang pinanggagalingan ng kaisipan na walang eternal security. Dahil kung ikaw ay may bahagi sa iyong kaligtasan at alam mong hindi ka perpekto, paano ka nga naman magkakaroon ng eternal security? At ang sinasabi po ng Biblia, ang kaligtasan po'y matatagpuan kay Kristo. At sinasabi nga natin na dahil siya po ang nagbigay ng kaligtasan sa atin, bagamat tayo po ay imperfect, acceptable naman yung sacrifice na kanyang ginawa at dahil po doon, meron tayong security ng ating kaligtasan. Kaya nga po ay nililinaw natin sa ating pag-aaral na kung nais nating maintindihan yung doctrine of eternal security, kailangan po nating unawain yung mga pundasyong aral at isa nga po ay ang doktrina ng kasalanan. Pangalawa po, kailangan makita natin na wala pong ibang tagapagligtas liban sa ating Panginoong Hesukristo. Marami pong mga talata ang makapagpapatunay nito at isa na po doon yung John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. Ang tanging daan po sa kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At ito pong katotohanan ito ang nagbibigay sa atin ng eternal security. Dahil kung kayo po ay dadaan sa iba pang daan, bagamat sinabi na nga ng banal na kasulatan na walang ibang daan, pero kung gagawa po kayo ng sarili nyong daan, talagang magkakaroon kayo ng pagdududa kung kayo nga po'y mananatiling ligtas o in the first place kung talagang ligtas kayo. Dahil wala pong ibang acceptable na kaligtasan liban sa ibinigay ng ating Panginoong Kristo. Kaya napaka-importante po nung doktrinang iyan dahil nga kung mapapansin po natin sa iba't ibang mga relihiyon, may kanya-kanya po silang version kung paano maligtas. At makikita po natin na karamihan ay nagsasabi o nagtuturo na ito po ay by works, either by membership, may mga pilgrimage, may mga ipinapagawa, may mga mabubuting gawa na kailangang tuparin, at lahat pong ito basically kung ikakategorize po natin ay by works. At alam naman po natin na kung tayo po ang may dulot ng kaligtasan sa ating sarili, talagang magdududa tayo dahil ang sinasabi nga ng Biblia sa atin, hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. At dahil po dyan, ang isang taong nag-iisip na siya ang may dulot ng kaligtasan sa kanyang sarili, ay hindi po maaaring magkaroon ng katiyakan. Dahil malinaw naman pinapahayag ng banal na kasulatan, Ephesians chapter 2 verse 9, hindi po sa pamamagitan ng gawa upang walang sino mang magmapuri. Bago po natin ipagpatuloy, pakinggan muna natin ang isa pong song request. Galing po ito kay Jovi Nasol. Siya po ay mula sa Morong, Rizal. At nakikinig sa ating programa at ang kanya pong song request ay yung awiting Glorious Ruin by Hillsong United. Pakinggan po natin. When the mountains fall and the tempest roars, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the
And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. When the world caves in, still my hope will cling to your promise. When my courage ends, let my heart find strength in your presence. And I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Kultura at kaganapan. Salamat kay Jovi Nasol sa kanya pong song request. Yung awitin pong iyon, by the way, ay pinamagatang Glorious Ruin. Inawit po ng Hillsong United. Kung kayo po ay merong Facebook account, inaanyayahan ko po kayo na hanapin sa Facebook ang Kamalayan FEBC. Pakiclick po ang like bilang suporta sa ating programa. Maaari na po kayo mag-post ng inyong greetings, song request, dedication, o kaya mag-share ng verse. At mas mainam po kung sasabihin ninyo kung saang lugar kayo upang sa gayon malaman natin ang naaabot ng ating mga programa. Tayo po'y magpatuloy na sa ating pag-aaral. Nabanggit po natin ang ilan sa mga pundasyong aral tungkol po sa kaligtasan. At ating pong natutunan ang napakahalagang katuruan tungkol po dito na ipinapakita po sa atin yung tinatawag nating doctrine of sin. Na para maintindihan po natin yung eternal security, mahalaga po na maunawaan natin ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa kasalanan ng isang tao. At nakita naman po natin na talagang ang lahat ay nagkasala. Pero bagamat ito po ay isang katotohanang hindi natin mapapasubalian, kailangan po nating maintindihan na ang dahil ang Diyos po ay may pag-ibig, siya po ay mapagbiyaya, hindi po niya nais na tayo mapahamak. Kaya nga sabi ng John 3:16, siya po ang gumawa ng paraan para tayo po ay abutin. So ibig sabihin po nito sa ating mga sarili, mga kapatid, wala po tayong paraan para maligtas. Pero dahil ang Diyos po ang gumawa ng paraan,
nagkaroon po tayo ng pag-asa. Kaya nga si Kristo po'y ibinigay, nag-alay siya ng kanyang buhay, siya po ang natatanging acceptable sacrifice, at sa pamamagitan po ng kanyang alay, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po'y sasampalataya sa kanya. Kaya napaka-importante po na makita natin ito, na walang ibang daan sa kaligtasan liban sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong po, yun hubang sacrifice ni Kristo ay sapat na para sa ating ikaliligtas? Dahil kung tayo po ay naniniwala na si Jesus lang ang tagapagligtas at nagdududa tayo kung meron bang eternal security, ibig sabihin po, in essence, pinagdududahan natin yung kapasidad ni Kristo na makapagdulot ng kaligtasan. So ibig sabihin po nito mga kapatid, kung tayo po ay hindi makapaniwala na merong eternal security pero ang pinaniniwalaan nating tagapagligtas ay si Kristo, hindi po nating lubos na sinasang-ayunan na sapat ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya para po unawain natin itong kasapatan ng ginawa ni Kristo, napag-aralan po natin yung mula sa aklat ng Hebreo Kabanata 10, na pinapakita po sa atin na si Kristo po, nung kinumpara siya ng author ng Hebrews, doon po sa mga animal sacrifices ng Old Testament. Tandaan niyo po nung sinulat yung Hebrews, ito po ay isang comparison between Jesus at saka yung ilan sa mga mahahalagang katuruan ng lumang tipan. Kaya nga ikinumpara si Jesus kay Abraham, Jesus kay Moses, si Jesus kinumpara sa mga high priest ng Old Testament times. Si Jesus po ay kinumpara din sa animal sacrifices ng Old Testament times. Yan po ang makikita natin sa Hebrews chapter 10. Ang purpose po nung comparison na iyon ay para linawin sa mga readers nung panahong iyon, yung mga tumanggap ng aklat ng Hebreo, na talagang si Kristo po ay higit sa mga pinanghahawakan nila mula sa lumang tipan. At kanya nga pong sinabi sa umpisang bahagi ng Hebrews chapter 10 na yung mga animal sacrifices, bagamat pinag-utos po ito ng Diyos, hindi po ito talagang nakapag-aalis ng kasalanan ng tao dahil nga kailangan pang ulit-ulitin taon-taon. Kaya nga po nung dumating si Kristo, siya po ay nag-alay ng isang permanent sacrifice at ito po ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kung inyo pong maalala, pinag-aralan natin yung Hebrews chapter 10, verse 1 hanggang doon po sa verse 13. Isa pong napaka-halagang pag-aaral tungkol po sa comparison between animal sacrifices and Jesus. Yung pong animal sacrifice, sabi po ng author ng Hebrews, ay hindi talaga nakapag-aalis ng kasalanan. Basahin po natin sa Hebrews chapter 10, mula verse 1 hanggang doon po sa verse 4. Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman hindi ito nakapagpapatuwid sa taong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. Dahil kung napatawad sila sa pamamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi. At hindi na nila kailangan maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa nila taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila. Dahil hindi makapag-aalis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. So dito po sa chapter 10, verse 1 to verse 3, ipinapakita po na hindi sapat yung animal sacrifices. Hindi talaga ito nakapag-aalis. Ang purpose po nito, sabi po doon sa verse 3, ito po ay ginagawa upang kilalanin o ipaalala sa kanilang mga sarili na sila nga po'y makasalanan. So hindi siya nag-aalis ng kasalanan, ito po'y nagpapaalala pa ng kasalanan. Hindi po siya daan sa kaligtasan in the sense na pag nakumpleto at nagawa mo maliligtas ka, kundi ito po ay daan para ma-realize natin na hindi po natin kayang gumawa ng kahit ano para maligtas at ito po ay magtutulak sa atin sa isang genuine repentance. Kaya nga kung iahambing niyo po kay Kristo, ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 10, dahil sinunod ni Hesukristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng sarili niya. In contrast po sa animal sacrifices ng Old Testament times, yung pag-aalay po ni Kristo ay minsanan sapagkat ito po ay sapat na, acceptable na. Kaya nga po sinasabi natin, kung ikaw ay nagsasabi na si Kristo ay tagapagligtas, abay kung talagang naniniwala ka na sapat ang kanyang ginawa, dapat maniwala ka na merong eternal security. Pero kung hindi ka makapaniwala na merong eternal security at pinangahawakan mong si Jesus ang tagapagligtas, para mo na rin pinagdudahan ang kapasidad niya na magligtas po sa atin. Kaya napaka-importante po na makita natin
ang kaugnayan nito pong mga doktrina. Dito po muna tayo magtatapos. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo nagpapaalala sa bawat isa na ang Diyos na sumasa atin ay makagagawa ng higit pa sa ating mahihiling at maaasahan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.